Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At ngayon po ay August 19, 2020. At tayo po ay nasa panahon ng gawain ng panalangin. Samahan niyo po ako sa pamamagitan ng pakikinig at pagbasa ng mga salita na siya nating pagbubulayan ngayong gabi. Ang mga talata po ay buhat sa Aklat ng Roma, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 2:a, at atin po ipagpapatuloy sa talatang 29 hanggang 32 na matatagpuan po sa Magandang Balita, Biblia. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos nang sa gayoy maranasan din nila ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba at pasasalamat sa gabing ito. Nawa mga salita na aming nadinig ay maunawaan namin, maintindihan namin, matanim sa aming isip, matanim sa aming puso, maisabuhay at maibahagi sa iba. Tulungan mo kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang binasa nating talata ay ang may akda, walang iba, ay si Pablo. At mga ilang Miyerkules na rin po natin na atin pong pinag-aaralan ang kanyang mga sulat. Sa gabing ito, nais ko pong pamagatan ang mga talatang ito na God's redemptive plan. Ang mapagpalaya at mapagkalinga, mapagligtas na plano ng Diyos. So yun po ang ating pagbubulay-bulayan, God's redemptive plan. No one is outside the grasp of God's redemptive plan. Ano po? Wala pong hindi kabilang o tinatawag na outsider sa mapagpalaya na plano ng Diyos. Ayon po sa talata at ayon po sa mga binabanggit dito. Sabi nga, salvation has been made available to all and is still available every moment of time. Patuloy pa rin po na iniaalok po ang kaligtasan at ang pagpapalaya, at ito po ay ibinibigay sa lahat every moment of time. So walang tawag dito, sa lahat ng sandali ay patuloy po itong inaalok. Once again, we see the addressing of the division
between different cultures. So binanggit po dito yung mga pagkakaiba-iba, pagkakahiwa-hiwalay at mga sinasabing kultura. The work of the cross has extended both mercy and grace mula sa tinatawag na biyaya at habag. To all who were disobedient and now believe in Him. Mula doon sa mga taga-suway na sa ngayon ay naniniwala kay Kristo o kay Jesus. Jesus Christ died equally for all people. Si Jesus po, ayon dito, ay namatay po siya para po sa lahat. He did not show favoritism to just one group of individual. So, hindi po siya nagtatangi at wala po siyang ganong character. God acted in love towards everyone, and as it states in verse 32, for God has imprisoned all in disobedience so that He may be merciful to all, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. So makikita po natin may kapahintulutan ang mga kaganapan at karanasan ng mga Hudyo at maging ng mga tao noon at maging ang mga tao ngayon, upang sa ganon ay kanyang maipakita ang kanyang awa sa kanila o sa atin. That verse has a strong message. It means that we are all sinners. Tayo po'y makasalanan. And yet, we all have the opportunity to experience salvation and the gospel. So, meron po tayong pagkakataon. At ang pagkakataon na yan natin, sabi nga, opportunity comes once. So, kaya po maging mapagsamantala po tayo, lalo po na sa mga pagkakataon. So, pagkat hindi natin alam ang bukas, upang doon sa pamagitan noon ay maranasan ang kapangyarihan ng kaligtasan at ang kapangyarihan ng mabuting balita. That word all, ang salita pong all, brings a whole new meaning and understanding to salvation. It speaks volumes at just how wide and vast the love of God. So, pinapakita po rito kung gaano kalawak ang kanya pong pag-ibig. Hindi lamang po niya itinoon sa mga pinili niya na wala ngang iba kundi ang mga Israelita. Ito'y in-extend at in-include na po ang lahat. Hindi po exclusive, kundi inclusive na po ang nangyari. So, at ito'y sa pamamagitan ninyo, at maging sa akin. It is a love that is unconditional, absolute, unwavering, firm, hindi po nagbabago, and steadfast o persistent. So, nananatili ang pag-ibig ng Diyos. It is long-term and is something that we have the opportunity to experience each and every day. Bawat araw. God made a covenant with His people. He will not break that covenant. Yung pong sinabi at ipinangako ng Diyos ay mananatili. No matter what happens, this is the same dedication that God has for you and me as Christian. Nothing we can do will break up apart from His love for us.
So, makikita po natin mga kapatid, ang God's redemptive plan, ang mapagpalaya, na plano ng Diyos sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa pagkakataon pong ito, tayo pong muli ay dadako sa ating pagbibigay pasasalamat sa Diyos mula sa ating mga kaloob na mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Ipagkaloob po natin upang ang kanyang templo ay may magamit sa mga pananagutan nito. Kaya huwag tayong magsawa sapagkat ang Diyos ay hindi rin naman nagpapabaya sa atin. Kung siya nga ay humingi ay kaunti lang, pero kung naman siya ay magbigay ay sagana. So, ating pong ibigay ang ating mga kaloob. Narito, O Diyos, ang mga salaping kaloob ng iyong mga anak. Basbasan mo at pagpalain ito, at naway malugod po kayo upang ang inyong templo ay meron pong magamit, lalo na po sa pag-abot at pagpapalaganap ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mga kabayan na nagsipagbigay, at tunay nga pong huwag kaming magsawang magbigay para sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin naman pong isagawa ang atin pong pinakamahalagang bahagi ng atin pong gawain. At ito po ang makipagdiig sa pamagitan po ng panalangin. Lumapit naman po tayo sa diwa po ng panalangin at huwag tayong magsawa na para bang sa tingin natin ay ang iba po ay nawawala ng pag-asa. Pero alam natin, ang may Diyos na kinikilala, ang may Jesus sa buhay ay punong-puno ng pag-asa. Patuloy nating ilapit ang ating mga hinaing, personal man, para sa iba, para sa bayan, para sa bansa, at para sa mundo. Ating patuloy na itaas ang kalalagayan ng mundo. Ang COVID-19 ay patuloy nating ilapit sa Diyos. Ang mga pasyenteng biktima nito at mga iba't ibang may karamdaman. Gayun din ang mga frontliners, ang mga doktor, nurse, crew, and staff, na kung saan sila po ay dumadaing, at nawa hilingin natin na abutin sila at lukuban, protektahan upang hindi po sila maging biktima nito. Gayun din ang lahat ng bansa't mamamayan at pinuno, at ang ekonomiya, nakalagayan, ang mga resources, ang mga pangangailangan natin, lalo't higit ang pagkain. Nawa ang lahat ay may pagkain sa hapag. Ang mga kilala nating kapos, bahagi na natin, at sapagkat ito ang nais ng Diyos, tumulong tayo sa ating kapwa. Idulog natin sa ating Diyos. Gayon din ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pang-araw-araw, ang proteksyon laban sa sakit na ito, at layo tayo sa kasamaan. Gayon din ang kalakasan sa panahon nakakaramdam tayo ng kahinaan. Gayon din
ang mga mahal natin sa ibayong dagat, mahal natin sa buhay, gayon din ang mga nasa ibayong bayan na hindi natin kasama kadalasan, na sila ay ingatan ng Diyos. Ilapit natin sa Panginoon ang lahat ng ito bilang pagkilala na siya lamang ang may kapangyarihan. Lumapit tayo sa Panginoon. Makapangyarihan Diyos, tulungan mo po kami at huwag mo pong hayaang matagpuan sa aming mga puso ang kami ay nawawala ng pag-asa. Lalo mo pong pagtibayin, palakasin ang aming pananampalataya sa gitna ng mga karanasan sa buhay na ito. O Diyos, dinggin mo ang aming mga kahilingan para sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang lahat ng pinagmumulan, O Diyos, at kinikilala ka naming may kapangyarihan. Tulungan kami, abutin kami, sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa atin pong pagtatapos, nais nating ipahayag na nilip na po tayo sa MECQ at ibinalik naman tayo sa GCQ, meaning meron na po tayong kaluwagan sa mga gawain. Bagamat meron pa rin mga dapat ipatupad. Kaya po sa darating na linggo, tayo po ay magsama-sama at magkita-kita. Balit patuloy natin pinapahayag ang ating pong mga pakiusap, at nawa ito po ay ating sinasakatuparan. Ang manalangin araw-araw bago mag-almusal, mananghali at maghapunan, bago matulog at pagkagising, ay wag nating hayaang hindi makapanalangin at makasambit ng paghingi ng tulong sa Diyos sa ating kalalagayan at maipanalangin ang ating mga pamilya. Ang ating pong gawain tuwing Miyerkules, alas 7 ng gabi. At siya nga po pala, ang ating pong midweek ay mananatili po siyang online maliban sa ating pong worship service. So, nice din nating ipahayag ang ating project, at ipanalangin po natin ito at tulungan tayo ng Diyos at tumulong din tayo sa simbahan upang ma-meet po natin ang ating goal, ang mabili na po ang nasa gawing kanang lote na matagal na po natin pinapangarap. Wala pa ako, pangarap na po ninyo yan. At magsama-sama po tayong manalangin, makiusap, at tayo mismo ay gumawa ng hakbang na makakatulong po. Sabi ko nga po sa mga nakaraang pahayag, ito po ay nagkakahalaga ng 150,000 na may sukat po na 48 square meter. Ipanalangin po natin ito at wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay kikilos, gagawa sa kanyang kaparaanan. So patuloy lang po tayong huwag magsawang manalangin. So yun lamang po ang aking nais ipahayag, at tayo po ay magkita-kita sa darating pong Sunday. Ipapatupad pa rin po natin yung pong ating no face mask, no face shield, no entry,
at patupad po natin ang social distancing. Meron pa rin po tayong thermal scanner. Ang mag-a-attendance po tayo, ano ho, pangalan natin, address natin, at ang ating telephone or cellphone numbers. So muli po, bago tayo maghiwa-hiwalay, nais nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Bago yun, belated happy anniversary po kay Kuya Gerardo at Ate Opel Anore noong pong August 17. At sa 19 naman po ay magdiriwang ng kaarawan si Zebedee Vital at si Gian Camille Bakwal. At sa 21 po si Mona Lisa Vital at si Angel Celestino. Pagpalain po ang inyong pagsasama, pagpalain po ang inyong mga kaarawan, at maging pagpapala po kayo sa pamilya, sa komunidad at simbahan. Bago tayo maghiwa-hiwalay pa rin, tanggapin niyo po ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihang Diyos mula kay Jesus na ating tagapagligtas, at maging sa banal na Espiritu Santo na walang sawang humpay na gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Tanggapin nito ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, na bumabati po sa inyo ng magandang gabi. See you soon.